Ang sarap maging bata, puro laro lang ang nasa isip, walang alalahanin, pasaway pa minsan sa mga magulang. May mga bata rin namang pinagkaitan ng karapatang maging bata, maagang namulat sa realidad ng buhay. Isa lang ako sa mga pinalad na naiparanas ng mga magulang ko ang saya ng pagiging bata. Ngunit ito ang tanong ko, normal ba ang naging kabataan nyo? Bago ko simulan ang kwento, huwag kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang gabi sa lahat ng tagapakinig ng Takot Mo Ako at sa'yo, Miss A. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Yana, 35 anyos na sa kasalukuyan. Ngunit ang kwento kong ito ay nangyari noong bata pa ako. Aminin ko na isa akong introvert, Miss A, mula noon magpa sa hanggang ngayon. Nag-iisa akong anak, Miss A. Kalaro ko lamang ay mga dolls ko. Minsan naman ay ang kasambahay namin na si Manang Meli. Nasanay na ako lang maglaro, mag-isa. Siguro yun ang dahilan kung bakit naging loner ako. Nagiging masaya lang ang bahay tuwing fiesta, Miss A. Taunan lang yon. Nakasanayan na ng aming pamilya na magluto ng sobra, lalo na ang embutido na nakalaan para lang take home ng aming mga kaanak at bisita. Sa naalala ko, Miss A, present lahat ng kaanak namin sa side ni Mama dahil ang sa side naman nila Papa, magkalugar lang naman kami at parehong may handa rin. Sa mga ganitong okasyon, marami akong kalaro, mga pinsan ko't kamag-anak. Grabe ang saya ko sa mga panahong ganito, Miss A. Kahit madumihan ako sa kalalaro kasama ng mga pinsan ko, hindi ako pinapagalitan ni Mama. Dahil may mga tita akong sumusuway sa kanya. Sabi, hayaan na akong maglaro. Kesyo, normal lang, marumihan. Hayaang mag-enjoy. Sila na ang bahalang magbantay sa akin. Hindi na makapalagpas si Mama sa mga ganitong sitwasyon. Alam kong napilitan lamang siya, ngunit hinahayaan niya lang para hindi mapahiya. Samantalang kakaiba namang kalayaan para sa akin ang mga panahong ganito. Medyo OA kasi si Mama sa akin. Ayaw na ayaw niya akong madumihan, lalo na ang masugatan. Sa kasuotan naman, hindi pwedeng hindi terno ang isusuot ko, maski headband o tali sa buhok ay katerno sa damit ko. Sobrang maalaga talaga si Mama sa akin, Miss A. Naalala ko pa noong minsang umuwi akong madumi ang paa. Galing ako sa tita ko na kapatid ni Papa. Kalapit bahay lang naman. Katakot-takot na sermon habang namumula na sa kakabrush ni Mama ang mga paa ko, lalo na sa may kuko.
Sobrang iyak ko that time. Ang hapdi kaya, Miss A. Kaya nga siguro ayaw ko sa taong madumi ang paa. Red flag sa akin yun. Na-trauma nga yata ako. So balik tayo sa kwento. Dahil nga madalas akong mapag-isa, sanay na sina mama na naririnig o nakikita akong kausap ang mga laruan ko. Pamilyar naman siguro kayo sa imaginary friend, di ba? 5 taong gulang ako nito, Miss A. At wala akong kamalay-malay sa kababalaghang mararanasan ko sa ganoong edad. Isang araw sa hindi sinasadyang pangyayari, nabasag ko ang angel figurine ni Mama. Marami siyang koleksyon noon. Padagdag ng padagdag ang glass cabinet na pinaglalagyan niya. Ang bagong bili naman niya ay pansamantalang nakapatong sa isang coffee table sa may bintana. Kumuha sa atensyon ko ang isang cherubim na napaka-cute. Kulot ang buhok, ngiting-ngiti ito na nakapatong sa ulap at may maliliit na pakpak. Nakatago ang dalawa niyang kamay sa likod. Curious kung anong meron sa may likod niya. Kinuha ko ito't sinilip, Miss A. Nahulog ko ito nang hindi sinasadya. Nabasag ko ito. Ang ingay noon ang nakapagpatawag pansin ni Mama. Dinig ko ang mabilis na mga yabag niyang papunta kung saan ako naroroon, Miss A. Takot akong naistatwa na lamang sa kinatatayuan ko. Anong ginawa mo? Di ba't sabi ko sa'yo, wag na wag mong hahawakan ang mga koleksyon ko? Hindi ito laruan. Di ba't kabilin-bilinan ko na bawal hawakan? Pwede mong tingnan basta wag na wag mong hahawakan. Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko na po uulitin. Ay talagang hindi na. Paparusahan kita para magtanda ka. Kumuha siya ng ruler, Miss A, at pinalo ang mga kamay ko na pilit pa niyang binubuka. Ang sakit, Miss A. Iyak ako ng iyak. Pagkatapos noon, inutusan niya akong pumasok na sa kwarto at tumigil na sa pag-iyak dahil pag hindi, papaluin ako ulit. Pigil ang hikbing. Pumasok ako sa kwarto, Miss A. Tumalukbong ng kumot hanggang sa makatulog. Psst! Psst! Unti-unti kong idinilat ang mga mata kong namamaga sa kakaiyak, Miss A. Nakita kong may nakadungaw sa akin. Napabalikwas ako ng bangon. Sino ka? Pinsan ba kita? Hindi kita kilala. Nakaputing, bestida siya na may ruffles, Miss A. Nakalugay ang maitim at mahaba niyang alon-alon na buhok. May nakaipit na puting ribbon
sa may bandang gilid ng buhok niya. Nakadalsyo siyang puti at puting medyas na may lace. Ako si Kara, Yana. Tara, laro tayo. Tago-taguan. Ikaw ang taya. Sabay bukas niya ng pintuan at takbo palabas. Napasunod naman ako sa kanya, Miss A. Nakita ko siyang pababa ng hagdan. Sinundan ko siya. Pagkarating sa baba, nakita ko siyang tumakbo naman sa gilid ng bahay habang tumatawa. Akma ko pa sana siyang susundan. Ngunit, bakit ka nandito? Balik! Balik sa taas! May plano ka pa yatang mga pitbahay, ha? Balik! Sinusundan ko lang po si Kara, Mama. Nasa likod bahay po siya. Sinong Kara? Ikaw. Huwag kang pupunta sa likod bahay at masukal doon. May ahas doon. Naiintindihan mo? Hala, balik! Magmula nga noon, Miss A, parati nang nagpapakita si Kara. Lalo na kung napapalo ako ni Mama o nasesermonan. Bigla na lang itong sumusulpot sa kung saan. Napakaamo at napakaganda ng mukha niya, Miss A, at ang linis niyang tingnan. Parang ang kumikinang sa kaputian. Hanggang isang araw, Yana, gusto mo sumama ka na lang sa akin? Masaya sa amin. Mababait lahat ng tao. Walang aaway o magpapaiyak sa'yo doon. At marami kang pwedeng maging kaibigan. Kahit maglaro tayo buong araw, okay lang. Ano, sama ka? Parang ang saya nga sa inyo, no, Kara? Pero baka pagilitan ako ni Mama. Magpapaalam na muna ako, Kara. Saan nga pala sa inyo? Diyan lang, sa likod. Magkapitbahay lang tayo. Ito ang naging usapan namin ni Kara isang hapon sa may halamanan. May swing doon, gilid ng bahay namin, kung saan nandoon ang may katandaan ng puno ng mangga na nagsilbing lilim sa mga magagandang tanim na orkedyas at bulaklak ni Mama. Mapanghinga lang tuwing umaga dahil nilalagyan niya ng ihi bilang pandilig niya ng kanyang mga halaman. Yun daw ang dahilan kung bakit palaging namumulaklak ang mga ito at mabilis lumago. Ang swing namin ay kasya ang 2 tao. Malaking lubid yun na nilagyan ng tablang kahoy para magsilbing upuan. Doon kami ni Kara. Nasa ganoong ayos kami habang iniingganyo niya akong pumunta sa kanila nang mapansin ko ang matandang kapitbahay namin na kinatatakutan ko dahil sa kulubot na niyang balat dahil sa katandaan at sobrang sungit pa. Tinitignan niya ako ng matiim, seryoso na may pagtataka at pag-aalala. Dahil doon, nagpaalam na ako kay Kara at pumanhik na sa bahay. Sa takot ko na rin
sa matanda. Kinabukasan, wala sa tabi ko si Mama. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko sa sala na magkausap sila ni Aling Tessie, ang matandang kinatatakutan ko. Seryoso silang nag-usap. Sumilip lang ako't bumalik na sa kwarto. Yun pala, ipinaalam ni Aling Tessie na bantayan ako palagi dahil may elementong nagnanais na kumuha sa akin. Isa palang manggagamot ang matanda at may kaalaman sa mga elemento. Sikat siya sa kanyang panggagamot kung kaya't naniwala naman agad si Mama. Sabi pa niya, sa edad ko na ito, hindi dapat ako hahayaang mapag-isa. Pinapalo mo si Yana, diba? Palaging pinapagalitan. Ayaw ng elemento sa ginagawa mo. Hindi nila maintindihan na dinidisiplina mo lang ang anak mo. Akala nila kinawawa mo dahil nakikita nilang umiiyak mag-isa at nagdaramdam ang anak mo. Kaya iniingganyo nilang sumama sa kanilang mundo. Diyos ko, anong gagawin natin? Matutulungan niyo ba ako? Ayokong mawala ang anak ko, Diyos ko, Aling Tessie. Hindi pa huli ang lahat. Bumawi ka sa anak mo. Huwag mo siyang iiwanang mag-isa. Ang maitutulong ko lang ang bigyan kayo ng proteksyon upang hindi na makalapit ang elemento kay Yana. Mula nga noon, kalaro ko na si Mama. Hindi na siya namamalo. Napagsasabihan, oo, pero hanggang doon na lang. May inilagay na pangontra si Aling Tessie sa akin. Isang telang may kung anong laman na nakapin palagi sa aking damit. Nakikita ko pa rin si Kara pero hindi na siya sumasali sa laro namin ni Mama. Iniisip ko na lang na baka takot lang siya kay Mama kung kaya't ayaw niyang sumali. Hanggang tanaw lang siya sa malayo, simpleng kaway at ngiti hanggang sa hindi ko na siya nakikita pa. Saka na lang ipinaliwanag ni Mama ang lahat noong malaki-laki na ako at nakakaintindi na. Ang inaakala kong bata na kalaro ko ay hindi pala bata, kundi isang elemento. Oo, totoo sila, Miss A. Nandyan lang sa paligid, nagmamasid, ngunit may pagkakataon ding nangingialam, kagaya na lang sa nangyari sa amin ni Mama. Pero ang pangyayari na yon ang nagpabago kay Mama sa paraan ng kanyang pagdidisiplina dahil hindi naman palaging palo ang solusyon upang madisiplina ang ating mga anak. Dapat ding ipaintindi ang bawat maling ginawa at kung bakit hindi dapat ito gawin. Na hindi tayo galit sa kanila kundi sa maling ginawa nila.
maglaan ng oras sa ating mga anak upang lalo pa nating maintindihan ang bawat pangangailangan nila. Huwag hayaang isang elemento ang hahalili sa atin bilang magulang.